Okay, magandang araw. Meron po kaming L3. Ayun, suki ko na sila madam dito. May ginawa na ako nung nakabansa pa sila. So, L3 na sila. Dito pa rin nila gusto magpagawa. So, issue nito, wala nang hatak. So, ni-road test ko nga kanina. Umuugong na yung makina. Ayaw nang umusad ng sasakyan. So, pagka ganun ho, lining yun. So, kung gusto nyong malinawan dyan, meron po akong video niyan. Bisitahin nyo na sa YouTube. Kung paano malaman kung engine o clutch ang problema. So, ito nga, yung binuksan ko, sabi ko, lining yan. Ito na yung ano. Ayan na yung lining niya. Okay. Ito. Ayan. Muntik na akong abalahin sila madam sa daanan. Mabuti ka mo. Dito po, inabutan o naidala pa nila sa akin. Kasi, ayan. Kasi kung hindi, tingnan nyo naman itsura niya, no? Titirik na ho sa daanan niya, no? Hindi na makakausad. Hindi na mamamatay makina mo, pero yung ano natin, yung sasakyan, hindi na makakausad. Tapos, pwede pang mag-cause ng mas malalang damage yan. Pwede masira yung flywheel natin na possible mauwi sa palit kung malalim ang tama. Hindi mo makuha sa surface. So, ayan. Bigyan ko po kayo ng tip. Ano ba yung mga dahilan kaya napupudpud ka agad yung clutch? Kasi ito, kila madam at sir, ano lang daw, hindi nila mawari kung July. This year lang. So, December po ngayon, July or September sila nagpalit. So, ganito na yung nangyari. Tapos, yung mileage nila, 29, teka. Ayan, 29,000. Ayan. So, usually po kasi, yung clutch natin, umaabot yan ng taon, minsan, 4, 5 taon, hanggang 10 taon, depende sa driver. Tapos, yung kilometer, yung pinakamatagal ko po kasing pinalitan na clutch, mula sa stock, inaabot siya ng 200,000 kilometers bago siya nagpalit. So, magaling na driver. So, madaling sabi. So, ayun yun. Unang-una po, yung clutch natin, nakadepende yan sa driver. Yan. Kahit brand new po yung sasakyan natin, kahit lumipas lang isang linggo, pwede niya mapudpud yan. Dahil sa driving habit natin. Yung driving habit po natin, ayun yung tinatawag na babad clutch. Yan. Lalo pagpaahon, yung babad na babad ka. Dito yung halos ayaw yung bitawan kasi syempre pagpasok nyo ng Primera, bitaw na ng clutch yun. So may mga driver po kasi na nakapasok na yung cambio, umaandar na, umuusad na yung clutch natin, naka-half clutch pa o naka-babad pa yung paa sa clutch. So dapat kasi pag Primera natin, pag cambio, umusad ka na, bitaw ka na ng clutch. Hindi na yung nakababad yung paa natin. Tapos, pag segunda, ganun din. Kasi, meron hanggang sa dulo, hanggang quinta, nakababad pa rin sa clutch. So, yan ang pinaka number 1 kalaban po ng clutch, yung paa natin, yung driving habit natin. Kasi kahit genuine pa yung ilagay nyo dyan, kahit anong brand pa na mamahalin, kahit anong brand pa na sasakyan ninyo, pag sa driving natin, sure bull yan. Kaya yun, aralin natin yung tamang pagbitaw ng clutch. At the same time, hindi tayo babad ng clutch. Kasi wala po sa milyahe yan, wala yan sa taon. Kasi tingnan nyo, buwan pa lang ganito na. Karumal-dumal na yung nangyari. Napakabait lang ng sasakyan nila madam, gawa ng hindi sila inabutan sa mismong daanan. Okay, ikalawa ho, ito kasi pang lalamove nila madam. Sabi ko, ayun po yung pwedeng pagmulan niya, kaya napupudpud ka agad. Kasi February lang nilabas to, 2024. So July o September, nagpalit ka agad sila ng clutch. So hindi ho normal yun. Kaya sobrang aga yung pagpapalit nila ng clutch. Ngayon, isa pang pwedeng pagmulan yan is yung overload. Yung may mga ano po kasi tayo, yung sasakyan natin, meron tayong tinatawag na maximum capacity o load capacity na minsan sa business natin, minsan na-overload na natin yung sasakyan na natin, hindi natin namamalayan na hirap na pala siya. So, iyan yung isa pang dahilan kaya mapupudpud ka agad yung clutch natin. Lalo-lalo papahon.
Kaya iwasan rin po natin yan yung mag-overload. Syempre, para hindi rin persa. Kasi ito po yung number 1 na mapipersa dyan o mai-stress pagka overload tayo. Kaya alamin din natin yung capacity ng sasakyan natin para maiwasan natin yung maagang pagkapudpud ng clutch. Okay? So, ayan, ito papalitan na namin. Original yung sinadjust ko kila madam. Ulitin ko po, yan, clutch driver. Kaya magtanong po tayo sa mga veteranong driver, paano sila mag-drive para at least tumatagal yung clutch natin. Kasi ito yung clutch component na yun, hindi biro yung ano yan, yung gastusin yan. Okay, meron pa akong na-encounter dito yung slide na, pa-adjust lang. So, pudpud na, in-adjust pa. Kaya nangyayari, naabutan sa daanan. Kasi, wala naman po tayong choice kahit mahal yan, kahit magkano yan, ipagagawa at pagagawa lang natin yan. Ipapagawa at ipapagawa pa rin natin yan. Ang pinagkaiba lang nun, kung aagapan ninyo, hindi nyo na mahihintay na abalahin kayo sa daan. Kasi, pag tinipid pa rin natin at tinabutan tayo sa daanan, wala naman tayong choice, pagagawa pa rin natin. Ang pinagkaiba lang, naabala pa kayo. So, ayan. Yun. Aralin po natin yung mag-ano ng drive ng clutch. Clutch para po tumagal, okay? Ang clutch po depende sa driver talaga.